Life After Prison. By Silence You. Kabanata 691-700. Mason, napakabihirang marinig ang pagsasabi mo ng ganyan. Tumawa ng malakas si Stanley. Ang kanyang relasyon kay Mason ay bumalik. Ang pagkarinig kay Mason na humihingi ng tulong sa unang pagkakataon ay isang sorpresa sa kanya at ipinakita rin kung gaano kadesperado si Mason. Walang pag-aalinlangan, sumagot siya. Huwag kang mag-alala. Magkaibigan tayo at magkaibigang nagtutulungan. Kung kailangan mo akong patayin ang batang iyon, lilipad ako bukas. Natuwa si Mason sa narinig. Salamat, Stanley. Sunduin kita sa airport bukas. Pagkatapos nilang mag-usap, tinawagan ni Mason ang isa pa niyang matalik na kaibigan na isa ring pinuno ng digmaan. Katulad sa naunang usapan, pinalaki niya ang kabuuan nito. Sa pagkakataong ito, pumayag din ang pinuno ng digmaan na tumulong ng walang pag-aalinlangan. Nang magawa iyon, natuwa si Mason at lumabas ng silid kung saan niya nakita si Horus. Tatay, kamusta? May handang tumulong sa atin. Nakaramdam ng pag-asa si Horus nang makita niya ang kanyang ama na naglalakad palabas na may magandang hitsura sa kanyang mukha. Ngumiti si Mason. Oo, sumasang-ayon sina Stanley at Zalton na tulungan tayo. Ang galing. Hahaha. Hindi alam ng bastos na Severin na iyon ang naghihintay sa kanya. Dalawang war chief. Hahaha. Sa tingin ko ang isa sa kanila ay level 8 Warrior King at ang isa naman ay level 7 Warrior King. Sa pagkakataong ito, tiyak na patay na si Severin. Nasa sabik na sabi ni Horus. Sa kabilang banda, nakaupo si Yol habang nagkakape at walang balak magbigay ng komento. Tumingin si Mason kay Horus at sinabing, Horus, kailangan nating magpasalamat na ang mga war chief ay handang tumulong sa atin na patayin si Severin. Sa araw na iyon, ang layunin natin ay sirain ang kanyang kasal. Huwag kang gagawa ng iba pang mga kabalbalan kapag nakakita ka ng mga magagandang babae, okay? Ang mga war chief ay mga taong matuwid. Kung nakikita nilang binyo-bully mo ang iba, natatakot ako na baka hindi malayong magalit din sila sa atin. Ngumiti ng mahina si Horus. Huwag kang mag-alala, tatay. Alam ko ang sinasabi mo. Magiging madali ang lahat kapag namatay na si Severin. Maaari tayong mag-isip ng ibang paraan para makapaghiganti sa kanyang asawa sa hinaharap. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Yol. Sa lahat ng oras na ito, hindi siya fan ng mga bagay na ginawa ni Horus. Hindi man lang sumagi sa isip niya na patuloy na sisirain ni Mason si Horus pagkatapos ng kahihiyan kahapon. Ngumiti si Mason. Huwag kang mag-alala. Nangako sila sa akin na papatayin nila si Severin at sisirain ang mga natamong tagumpay ng 6 niyang bodyguards. Sinabi ko sa kanila na natatakot akong maghiganti ang mga bodyguard para kay Severin kaya nangako silang gagawin nila ito. Matapos marinig iyon, mas natuwa si Horus. Kahanga-hanga. Yan ang pinakamaganda. Hahaha. Napakalakas din ng mga bodyguard niya. Tama ang desisyon mo na hinihiling sa mga war chief na sirain ang kanilang mga tagumpay. Habang iniisip ito ni Horus, lalo siyang nasa sabik. Napakaganda din ng mga bodyguard na iyon. Matapos sirain ng mga war chief ang kanilang mga nakamit na tagumpay, maaari niyang makuha ang mga ito kapag umalis ang mga war chief. Sa oras na iyon, magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanila. Puno ng kasamaan ang kanyang puso. Napangisi siya habang iniisip ang matamis niyang paghihiganti. Noon lang, inilapag ni Yol ang kanyang coffee mug sa mesa, tumayo, at aalis na. Biglang malamig na nagtanong si Horus. Yol, may sasabihin ka ba? Siguradong napakasaya mo ngayon na kanselado ang kasal ko. Tumigil sa paglalakad si Yol at tumingin kay Horus. Wala akong masabi. Hindi na sana kailangang mamatay ang Great Elder ngunit patay na siya ngayon dahil kailangan niyang protektahan ang karangalan ng ating pamilya at ang kaligtasan ng ating pamilya. Dapat masaya ako ngayon. Oo, patay na ang Great Elder. Kaya nga dapat tayong maghiganti para sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Tumingin si Horus kay Yol at sinabing, sasama ka ba sa amin kapag pupunta kami sa Brookborn para sirain ang kasal ni Severin?
Saksihan kung paano tayo naghihiganti para sa Great Elder. Mapait na ngumiti si Yol at sinabing, hindi ako pupunta. Pupunta kami ng mga kaibigan ko sa pangingisda. Mauna na kayo. Umalis na siya pagkatapos niyang magsalita. Kalimutan mo na siya. Wala siyang silbi. Pangingisda lang ang alam niya. Malamig na sabi ni Mason. Gayunpaman, hindi nila alam na hindi sumang-ayon si Yol sa kanilang mga kilos at pag-uugali. Pagkalabas niya ng bahay, pumara siya ng taxi papunta sa punong tanggapan ng Serpent Hall kung saan nakatira si Rachel. Lumingalinga siya sa paligid para masiguradong walang naninilip doon. Pagkatapos nito, nagsuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw at pumunta sa pasukan. Wow, Mr. Yol, bakit ka nandito? Dalawang lalaki ang nagbabantay sa pasukan. Nang makita nilang papalapit si Yol ay tinukso nila ito. Ang isa sa kanila ay nanunuya. Mayroon kang ilang nervyos na pumunta dito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi kayo sumusuko. Hindi pa ba sapat na ang Great Elder ng iyong pamilya ay patay na? Mapait na ngumiti si Yol at sinabing, maaari mo bang ipaalam sa Hallmaster mo na mayroon akong mahalagang bagay na pag-usapan sa kanya? Gago ka ba? Naiinis na nagmura ang lalaki. Hindi. Hindi kami makikipagtulungan sa sino man mula sa Nili. Wala ang Hallmaster namin. Kahit na narito siya, hindi ka namin tutulungan. Tama. Ang Nili ay masasamang tao. Wala siya rito. Kumunat ang noo ni Yol. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, umalis na siya. Nang nakatayo siya sa ilalim ng puno, nagsimula siyang mag-isip. Hindi ko hahayaang magpatuloy si tatay at Horus na pumatay ng mas maraming tao. Sila ang may kasalanan. Sino ang nakakaalam kung ilang tao pa ang mamamatay kung pumunta sila sa Brookborn? Nang makapagdesisyon na siya, dumiretso siya sa airport at bumili ng air ticket. Pagka-uwi ni Severin, wala na siyang magawa kaya nagpatuloy siya sa paggawa ng gamot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinabukasan ng gabi, natagpuan ni Yol ang bahay ni Severin. Nang marinig ni Severin na may humihiling na makita siya, pumunta siya. Bumaba at dumiretso sa garden. Kumunat ang noo niya nang makita niya si Yol. Kung tama ang pagkakaalala ko, galing ka sa Nili. Nakita kita noong nasa bahay mo ako. Tumanggo si Yol at magalang na binati si Severin. Ako si Yol Nili, ang pangalawang young master ng Nili. Nandito ako ngayon dahil may gusto akong ipaalam sa iyo. Mangyaring ilayo ang iyong asawa at mga bodyguard mula sa lungsod na ito sa abot ng iyong makakaya. Gulat na gulat ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Agad naman siyang tumawa. Mr. Yol, sa tingin ko hindi lahat ng kapamilya mo masama. Base sa mga sinasabi mo, sa tingin ko gusto pa rin akong awayin ng pamilya mo. Umupo siya sa batong upuan at sinabing, nagtataka ako kung paano ako lalabanan ng iyong pamilya sa pagkakataong ito. Dahil walang tao, umupo si Yol sa tabi ni Severin at mamulong. Mr. Severin. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang ginagawa ng tatay ko at ng kapatid ko. Pero masyadong pinalayaw ang kapatid ko ng aking tatay. Dahil sa ilang bagay sa pamilya, ayaw sa akin ng aking ama at naghihinala rin ako na si Horus ang pumatay sa nanay ko. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon. Oo, si Horus ang pumatay sa nanay mo. Sa pagbabalik dito, sinabi sa akin ni Miss Rachel ang tungkol doon. Inamin daw ni Horus sa kanya iyon. Siyempre, may dahilan ka para hindi maniwala sa akin dahil kaaway mo ako. Ano? Sa lahat ng oras na ito, pinaghihinalaan ni Yol na si Horus ang may kagagawan nito. Nang makumpirma ito ni Severin ay tumayo siya at kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao. Horus. Magkapatid tayo sa iba't ibang ina ngunit sabay kaming lumaki. At palagi ko siyang tinatrato bilang aking nakatatandang kapatid. Hindi ko alam. Masasabi ni Severin na magkaiba ang personalidad ni Yol at Horus sa kabila ng pagiging magkapatid. Tumawa ng galit na galit si Yol. Mr. Yol, kung patuloy akong guguluhin ng iyong kapatid at ama, hindi na ako magpapakagaan sa kanila. Papatayin ko sila. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Yol. Umupo siya at sinabing, wala akong masabi sa pamilya.
Ngayong alam kong si Horus ang pumatay sa aking ina, gusto ko lang siyang patayin. At ang aking ama. Siya ang aking ama ngunit siya at si Horus ay nag-iingat sa akin. Nagtipto ako sa buong buhay dahil hindi nila ako tinatrato bilang pamilya. Sa puntong ito, mapait siyang ngumiti. Sa lawak na naghihinala si Mason na hindi niya ako legit na anak. Hindi siya nagustuhan ng nanay ko at nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki pagkatapos nilang ikasal. Kaya naman naghinala siya. Kahit na nagpa-paternity test na kami, hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Kung hindi napatunayan sa paternity test na anak niya ako, pinalayas na niya ako sa bahay. Ito ay isang sorpresa kay Severin na si Yol ay kailangang mamuhay ng maingat at napakahirap. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin siya kay Yol. Kung gagawa pa sila ng gulo para sa akin, kailangan ko silang patayin. Kamumuhian mo ba ako dahil dyan? Ha ha ha. Tumawa si Yol. Mr. Severin. Kung may kakayahan kang gawin iyon, tutulungan mo akong ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ina. Ang nanay ko ang nag-iisang taong minahal ako ng lubos. Gusto kong umalis kasama siya ngunit hiniling niya sa akin na manatili upang mamuhay ako ng maayos. Siya ay pinalayas sa bahay. Ngunit makalipas ang 2 araw, namatay siya sa isang banggaan ng sasakyan. Naghinala na ako kung ano man ang Mason o si Horus. Habang nagsasalita siya ay nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa wakas nalaman ko na ang katotohanan ngayon. Si Horus ay isang bastos. Sana mapatay ko siya ngayon para ipaghiganti ang aking ina. Mabuti. Kung mayroon silang lakas ng loob na hanapin ako, papatayin ko sila at ikaw ang magiging pinuno ng nili. Ngumiti ng mahina si Severin at tinapik ang balikat ni Yol. Pinunasan ni Yol ang mga luha niya. Agad na naging malinaw ang kanyang isip. Paalala niya. Mr. Severin, hinahangaan kita sa pagtulong mo kay Miss Rachel na lumaban sa isang tulad ni Horus. Pero kailangan mo nang umalis ngayon. Nakahanap ang tatay ko ng 2 war chief para tulungan siya. Sisirain daw nila ang kasal mo, papatayin ka at sisirain ang tagumpay ng mga bodyguard mo. Napaisip siya saglit. Sigurado akong may gagawin si Horus sa iyong asawa at sa iyong mga bodyguard kapag pinatay ka ng mga war chief at sirain ang tagumpay ng iyong mga bodyguard. Gaya ng pagpapahirap sa kanila. 2 war chief. Nagulat si Severin. Hindi niya ginawa, inaasahan na makakakuha si Mason ng mga war chief upang tulungan siya. At hindi rin niya inaasahan na talagang matuwid na tao si Yol at handa siyang pumunta dito para ipaalam sa kanya para magkaroon siya ng sapat na oras para tumakbo. Oo, wala kang ideya. Maraming naging koneksyon ang tatay ko sa paglipas ng mga taon. Lalo na kina Stanley Napier at Zalton Dunbar. Palagi silang nag-uusap sa telepono. Parehong pumapayag ang mga war chief na pumunta para tulungan siya. Dapat mong tipunin ang iyong pamilya at umalis sa lungsod na ito. Kung hindi, huli na ang lahat sa araw ng iyong kasal. Mukhang nag-aalala si Yol. Ipinagpatuloy niya ang nagngangalit na mga ngipin. Hahanap ako ng pagkakataon na ipaghiganti ang nanay ko balang araw. Mababayaran ko ang isang magandang babae para lasunin siya. Iyon ang mas madaling paraan. Siya ay isang malabag na lalaki. Handa akong gawin ang lahat kahit isakripisyo ang aking buhay para lang patayin siya. Naantig si Severin nang makita kung gaano kapersigido si Yol. Salamat sa babala. Pero may kasal na ako sa loob ng 2 araw at naipadala ko na ang mga imbitasyon. Imposibleng ipagpaliban ko ang kasal ngayon. Pagkatapos noon, tumawa siya. Ano kaya ang iisipin ng ibang tao sa akin kung ititigil ko ang kasal ngayon? Nakakahiya. Hindi na kay Mick si Yol. Alin ang mahalaga? Ang iyong buhay o ang iyong mukha? Ano ang nangyayari sa inyong mga tao? Kahit na hindi ka natatakot mamatay, paano ang iyong asawa at ang iyong magulang? Laging mas maraming mga pagkakataon sa hinaharap hanggat nabubuhay ka. Nakamit mo na ang mataas na tagumpay sa murang edad na magtago sa isang lugar sa ngayon at maaari kang maghayganti sa hinaharap. Nag-init ang pakiramdam ni Severin dahil alam niyang seryosong nag-aalala si Yol para sa kanya. Napangiti siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga.
Hindi ako aalis dahil walang kwenta kahit na dumating dito ang dalawang war chief na iyon. Wala silang kap-ares sa akin. Hindi pwede. Laking gulat ni Yol nang makita kung gaano ka-confident si Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumunok siya at sinabing, "Ikaw na ba ay level 9 Warrior King? My God! Tanging ang mga tunay na mula sa nakatagong pamilya ang may kakayahang umabot sa antas na ito. Oh, at ang War Gods. Malinaw, si Severin ay hindi isa sa mga War Gods. Mayroon lamang 4 na War Gods sa bansa." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tuwang-tuwang sabi ni Yol. "Miyembro ka ba ng nakatagong pamilya?" Gaya ng naisip ko, may mga nakatagong pamilya nga. Narinig ko ang tungkol sa kanila ngunit wala pa akong nakitang sino man sa pamilya. Humanga si Severin sa imahinasyon ni Yol. Ngumisi siya. "Hahaha. Ang iyong imahinasyon ay kasing kahanga-hanga ng iyong kapatid." Hindi ko siya kapatid. Hindi siya mabait sa akin at noon pa man ay gusto na niya akong paalisin ng bahay. Puno ng puot ang mga mata ni Yol nang maalala ang ginawa ni Horus sa kanyang ina. "Nais kong mamatay na siya ngayon. Kung mapatay mo siya at si Mason, malaki ang pabor mo sa akin para sa paghihiganti sa aking ina." Kung walang pahintulot ni Mason, hinding-hindi maglalakas loob si Horus na planuhin ang pagbangga ng sasakyan. Tumanggo si Severin. "Pero papatayin ko lang sila kapag sinubukan nilang guluhin ang kasal ko. Kung hindi sila samipot, hindi ako pupunta at papatayin sila." Huminto siya sandali at nagpatuloy. "Maliban kung pagsisihan mo ang iyong desisyon at ayaw mong mamatay sila. Pagkatapos ay maaari mo silang bigyan ng babala at hikayatin silang wag pumunta rito." Napangiti ng mapait si Yol pagkarinig nun. Malamang nagagawin ko iyon kung hindi ko alam na si Horus ang pumatay sa aking ina. Ngayon ay tiyak na hindi ko gagawin iyon. At saka, si Horus ay hindi kailanman isang taong makikinig sa akin kahit nasubukan ko silang hikayatin. Ano pa, malamang na iniisip nila na nakaharang ako sa kanilang paghihiganti." Tumayo siya at magalang na yumoko kay Severin. "Mr. Severin, salamat sa pagsabi mo sa akin ng lahat ng ito. Kahit papaano, ngayon alam ko na kung sino ang pumatay sa nanay ko." "Bahala ka." Ngumiti si Severin at pinagmasdan si Yol na umalis sa lugar. Habang papalabas si Yol, nakatayo siya sa gilid ng kalsada kung saan muling bumagsak ang kanyang mga luha. "Ina, patawarin mo ako na wala akong kakayahang ipaghiganti ang sarili ko." Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Naka-reserve ang buong Blumang Hotel. Ang mga syanahan ay may ilang daang bodyguard na nakapalibot sa pasukan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Isa-isang pumasok ang maraming mamahaling sasakyan. Biglang hindi na ganoon ang hitsura ng mga mararangyang sasakyan tulad ng Bentley o Ferrari. Dumating ang maraming negosyante upang magbigay ng kanilang basbas kasama ang invitation card. Ang rooftop ng Blumang Hotel ay pinalamutian ng mainit at romantikong mga disenyo. Ang manggagawa ay naglagay ng ilang daang mesa. Mukhang tuwang-tuwa sina Judith at Maurice. Ito ay ang kanilang pinakaligaw na pangarap na masaksihan ang gayong maluho. Halos lahat ng mga kagalang-galang at maimpluwensyang tao ay naimbitahan sa kasal. Talagang isang eksenang dapat tandaan. Gayunpaman, lumapit si Felicia kay Severin at mukhang hindi nasisiyahan. "Severin, hindi ito masama kung isasaalang-alang ang kasal ay nagulat sa Brookborn. Gayunpaman, ito ay mas mababa kapag sinabi mong ang kasal ay magugulat sa South County." Hindi pumayag si Megan na nakatayo sa gilid. "Nanay, dapat makontento ka sa kasal. Total binawi na ni Severin ang the one and only. Ang lakas talaga ng loob niya. Hindi pa ba sapat na nakakaloka? Para sa'yo." Kahit alam ni Felicia na ang kasal ay masyadong bongga, hindi niya maiwasang sabihin. Kung makakarating lang si Mr. Valerian ngayon, magiging perpekto na iyon. Ang kanyang presensya ay magdudulot ng malaking kaluwalhatian sa ating pamilya. Nang marinig ito, hindi na sumangayon si Megan at Bamulong. Totoo talaga. Kung darating lang si Mr. Valerian, sinabi niya na magagawa niya. Pagkatapos ay tinanong ni Catherine si Severin.
Hindi mo ba na-save ang kanyang numero ng telepono? Ipinaalam mo na ba sa kanya? Sinabi ba niyang hindi siya makakadalo? Ang mga Shanahan ay patuloy na umaasa sa pagdalo ng isang war chief tulad ni Valerian dahil iyon ang magiging usapan ng ilan sa mga kalapit na lungsod, kung hindi man ang buong South County. Ngumiti si Severin. Maaga pa po Lola. Malamang papunta na siya dito. Kahit si Sheila at ang pamilya niya ay hindi pa dumarating, kaya dapat asahan natin na medyo matatagalan pa ang pagdating ni Valerian dahil malayo pa ang dating niya. Kaya sinasabi mo na baka dumalo siya. Agad na nagliwanag ang mata ng matandang babae nang marinig iyon. Ngumiti si Severin at sinabi. At hindi lang ang mga war chief. Maging ang mga war god ay darating ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ang aking kasal, at ang mga war god ay kailangang magpakita rin sa akin ng kaunting kagandahang loob. Medyo nabigla si William nang marinig ang deklarasyon ni Severin at agad itong pinaalalahanan. Hoy, hindi ka pwedeng basta-basta maglalabas ng mga ganyang bagay. Magagalit ang mga war god kapag umabot ito sa kanilang mga mata, at mas magiging mahirap kung ang ibang tao ay gagawa ng bundok mula sa molehill. Oo, bayaw. Kailangan mong pigilan ang sarili mo ng kaunti kapag nagyayabang ka. Inilibot ni Megan ang mga mata kay Severin. Kung tutusin, lahat sila ay nagbahagi ng opinyon na isang malaking karangalan na para sa isang pinuno ng digmaan na biyayaan ang kasal ni Severin kay Diane. Kailangan mong bantayan ang iyong mga salita, Severin. Inilibot din ni Diane ang mga mata kay Severin. Nakasuot siya ng puting damit pangkasal, at ang malabong ngiti sa kanyang mukha ay nagmukhang mas kaakit-akit kaysa dati. Tumingin si Severin kay Diane at hindi napigil ang ngumiti. Ang singsing at kwintas ay mukhang kamangha-mangha sa iyo, honey. Hinawakan ni Diane ang singsing sa kamay ni Severin at sinabing. Sinabi ko sa iyo na kumuha ka ng bagong singsing, ngunit iginiit mo na ito ay ayos lang. May karakter ito, ngunit hindi mo ba naisip na ito ay medyo hindi angkop para sa okasyon? Hindi niya alam na suot ni Severin ang Draco Deus ring, na may napakalaking kahalagahan sa kanya. Nakangiting sinabi ni Severin. Hindi ko kailangan ng bagong singsing. Ang isang ito ay may malaking batong pang-alahas din. Kita mo, dumating na sina Mr. Zachariah at Miss Sheila upang batiin ang masayang mag-asawa at batiin sila sa mapagpalang kasal. Ibinigay nila ang isang jade sculpture, isang pares ng gold hairpins, isang set ng golden bowls, at isang monetary gift na $11,000,000. Inihayag ng mayordomo mula sa pasukan ng platform. Dumating na ang mga Ballard upang ipakita ang kanilang regalo. Ngumiti si Catherine at dinala si George kasama ang iba pa para batiin sila. Mr. Zachariah, masaya kaming narito ka. Maligayang pagdating. Si Stanley, sa kabilang banda, ay medyo hindi nasisiyahan habang siya ay lumakad at sinabi kay Severin. Hindi mo ba iniisip na masyado kang lumalampas sa lahat ng iyong mga bisita na isuko ng lahat ng iyong mga bisita ang kanilang mga cellphone at anumang mga device na may camera o kagamitan na may kaugnayan sa camera sa lobby ng hotel? Ano ang iyong nilalaro? Hindi ka ba natatakot na galitin ang mga Ballard? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing. Hihihi. Wala akong pagpipilian. Ayokong ma-broadcast ng live ang mga kaganapan ngayon, at sa tingin ko, mas mabuti pang maging low profile. Alam na alam niya na ang pagpayag sa lahat na magdala ng kanilang mga cellphone ay magdudulot ng masyadong mabilis na kaguluhan, at dahil marami na ang nakakita sa kanya ng personal, mas gugustuhin niyang panatilihing mababa ang profile hanggat maaari. Higit pa rito, ito ay magiging isang sensasyon kung ang Four Great War God ay dumating, at ang kanyang hakbang na ipagbawal ang mga cellphone sa kanyang kasal ay makakatulong sa pagtiyak na hindi masyadong makikilala siya ng maraming tao. Maaaring alam nila ang kanyang pangalan ngunit hindi nila agad malalaman ang kanyang hitsura. Sa sobrang galit ni Stanley ay muntik na siyang mawalan ng malay. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong gawin itong isang sensasyon sa buong Southern County? Ngayon ay sinasalungat mo ang iyong sarili sa pagsasabi na gusto mong panatilihing mababa ang profile. Ano ang sinusubukan mong makamit, yung totoo? Oo, Severin. Baka mapahamak ka lang sa ganoong tuntunin. Paano mo mapipigilan ang lahat sa pagdadala ng kanilang mga cellphone?
Ang mga mula sa first-tier upper class na mga pamilya at Brookborn Mansion ay mararamdaman na parang hindi mo sila iginagalang. Ang sabi ni Judith, napakiramdam na ang desisyon ng kanyang anak ay medyo biglaan. Idinagdag din ng isang kabataang babae mula sa panig ng Shanahan. Oo, paano ka magpapadala ng mga alon sa buong South County kung hindi mo hahayaang dalhin ang kanilang mga telepono? Marunong ka lang magyabang at magmalabis. Tumawa si Severin. Gusto kong ang salita ng bibig mula sa pagtatapos ng kasal ay magpadala ng mga alon sa buong South County. Wala akong interes na hayaang may broadcast ang kasal ng live. Naiintindihan mo ba? Hindi napigilan ni Stanley na marinig iyon at sinabi kay Severin. Wala akong pakialam na ipatupad mo ang panuntunang iyon sa ibang tao, ngunit maaari mong hayaan akong dalhin ang aking cellphone, alam mo. Isa na akong sikat sa internet ngayon, at mayroong mahigit 10 milyong tagahanga. Nasabi ko na sa kanila na ibo-broadcast ko ng live ang kasal nyo ngayon, para makita nila kung gaano kaganda si Diane kasama ang the one and only. Bakit ba kahit ako bawal dalhin ang cellphone ko? Nang marinig iyon ni Severin ay agad niyang sinabi kay Stanley sa seryosong tono. Hihihi. Ang status mo bilang isang internet celebrity ay mas dahilan para hindi kita papasukin ng cellphone mo. Sigurado akong may dahilan ka para dito, Mr. Severin. Nakatawa na tanong ni Zachariah matapos lumapit kay Severin kasama ang kanyang anak at ang pamilya ng kanyang kapatid. Ang aking gwapong Severin. Mas lalo kang gamwapo ngayon. Nakakabilib ka. Titig na fangirl si Sheila kay Severin. Medyo nawalan ng masabi si Severin, ngunit kalaunan ay sinabi niya kay Sheila. Hindi ito ang pagkakataon para sabihin mo ang mga bagay na iyon, Miss Sheila. Ikakasal ako kay Diane ngayon. Napakasolemn ng araw na ito. Hindi napigilan ni Sheila na magpout at magsabi. Pero gusto ko ring pakasalan ka ng ganito. Halos malaglag si Severin sa matapang niyang pahayag. Ilang mayayamang binata na dumaraan ay agad na sinulyapan ng nakakainggit si Severin. Kung tutuusin, kakaunting babae ang may kagandahan ni Sheila, at anak din siya ng Zachariah ng Brookborn Mansion. Pakiramdam nilang lahat ay tulala si Severin dahil hindi agad pumayag. Tumingin si Severin kay Zachariah at pagkatapos ay sinabi sa kanya. Salamat sa iyong kooperasyon, Mr. Zachariah. Ang panuntunang ito ay ipinatutupad pangunahin dahil maraming mahahalagang bisita ang dadalo ngayon. Lahat sila ay mga big shot na nilinaw na ayaw nilang makunan sa isang larawan o sa isang live stream. Sa sandaling iyon, malamang na walang ideya ang 4 Great War Gods na ginagamit sila ni Severin bilang dahilan. Ganun ba? Well, inaabangan ko kung sino ang mga big shot na ito. Tuwang-tuwa si Zachariah nang marinig iyon dahil alam niyang hinding-hindi ipapatupad ni Severin ang panuntunang iyon ng basta-basta. Gayunpaman, inakala niya na ang big shot na sinasabi ni Severin ay malamang na si Valerian, at walang iba bukod doon. Nang marinig iyon ni Felicia at ng ilan pang miyembro ng Shanahan, lihim silang natuwa dahil naniniwala silang pumayag na si Valerian na dumalo sa kasal at hindi pa ito ipinapaalam ni Severin kahit kanino. Si Mr. Larry ng Draco Hall at ang kanyang second-in-command, si Mr. Blade, ay dumating upang ihandog ang kanilang mabuting pagbati sa masayang mag-asawa. Dumating na rin sina Larry at Blade. Mr. Larry, narito na ang iyong upuan. Ikinagagalak naming dumating ka, masayang sabi ni Catherine. Pagkatapos ng lahat, ang Draco Hall ay isang malaking puwersa sa Brookborn na kakaunti lamang ang maglalakas loob na saktan ang damdamin, kaya natural lamang para sa kanya na maging mapagmataas na kasama sila. Ang mga puwersang tulad ng Draco Hall ay bihirang makipag-ugnayan sa mga pamilyang iyon sa mataas na uri at sa pangkalahatan ay hindi dumalo sa alinman sa mga kasalan. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng Draco Hall bilang panauhin ay isang bagay na ipinagmamalaki ng mga Shanahan. Dumating na si Gracie Swiften mula sa Brookton's Echoes Hall kasama ang mga elder ng hall upang ihandog ang kanilang pinakamahusay na pagbati sa masayang mag-asawa. Ang isa pang anunsyo ay ginawa, at dumating si Gracie kasama ang kanyang mga tauhan at ilang mga regalo. Echoes Hall. Agad namang nagningning ang mga mata ni Larry nang marinig iyon, dahil hindi niya inaasahan na sila ay dadalo at dadalo sa kasalan ng mga ito. Ngumiti si Severin kay Larry.
Nakalimutan kong sabihin sa iyo ito, ngunit hindi lang Echoes Hall ang darating. Nahanap ko rin ang dalawa pang bulwagan. Lalong natuwa si Larry nang marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, ang bawat bulwagan ay magkakapatid sa isa't isa, at walang mas mahusay kaysa sa kanilang pinakamataas na pinuno na hanapin ang iba pang mga bulwagan. Echoes Hall ng Brookton. Natigilan si Catherine, at nakatitig lang siya sa kawalan na parang nalilito sa buong sitwasyon. Paalala agad ni Severin sa kanya. Hindi ka ba pupunta doon at batiin sila? Gagawin ko. Silang lahat ay bisita natin. Pumunta siya doon kasama si George at ilan pang miyembro ng pamilya. Ang mga regalo na inihanda ng Echoes Hall ay medyo mahal din, na ikinagulat ng lahat. Si Rachel Ledford, ang pinuno ng Serpent Hall ng Southlink City, ay dumating kasama ng mga matatanda ng bulwagan upang ipagdiwang ang masayang araw na ito. Ang isa pang anunsyo. Nagulat si Catherine at ang karamihan sa iba pang puwersa ni Brookborn na maging ang Serpent Hall ay dadalo. Anong nangyayari? Hindi ba malayo ang Brookton at Southlink City sa Brookborn? Paano nalaman ng mga taga-dalawang hall na ito ang kasal ngayon? Kilala ba nila ang mga Shanahan? Kaya ba sila dumadalo sa kasal? Gulat na tanong ng isang mayamang negosyante. Sinabi ng isa pang negosyante. Hindi iyon. Wala pa akong narinig na chismis tungkol sa mga Shanahan na pamilyar sa ganoong puwersa. Pupusta ako hanggang sa huling barya ng pera ko na nandito sila para kay Severin. Nagtataka ako kung anong klaseng tao siya at paano niya makikilala ang mga boss ng lahat ng puwersang ito. Sabi ng mayamang negosyante. Kung ganito ang kaso, dapat nating subukang ligawan sina Severin at ang mga Shanahan. Hindi sila ang uri ng mga tao na kaya nating masaktan, at nakakagulat na makilala nila ang pinuno ng ganoong kalakas na puwersa mula sa Southlink City. Ito ang napakalaking lungsod kung saan matatagpuan ang South County Mansion. Hahaha. Ito ay mahusay. Maging ang Echoes Hall at Serpent Hall ay narito. Tumawa si Blade of Draco Hall sa isang tabi bago bumaling kay Larry. Dapat tayong umupo sa parehong mesa kasama ang kanilang mga hallmasters at uminom ng ilang inumin habang tayo ay naririto. Nakangiting tumanggo si Larry. Siyempre. Dapat. Hindi ako makapaniwala na mahahanap sila ni Mr. Severin. Si Mick Whitley, pinuno ng River Sons Moss Hall, ay dinala ang kanyang mga nakatatanda dito upang batiin ang masayang mag-asawa at hilingin sa kanila ang isang kasal na biniyayaan ng maraming mga anak. Ang anunsyo ay dumating upang markahan ang pagdating ni Mick mula sa Moss Hall, kasama sina Candy, Lauren, at iba pa. Isa pang bulwagan. Ang mga tao ay nagulat muli, at sila ay naiwan sa pagkamangha sa network ng mga Shanahan. Ang biglaang pagdating ng ilang puwersa na hindi pa naririnig ng mga Shanahan ay nagparamdam sa kanilang lahat ng hindi kapanipaniwalang pagkasabik. Gusto mo lang akong magdusa, di ba, Severin? Ang pagpigil sa akin sa paggawa ng live stream sa ganitong sitwasyon ay ang sukdulang pagpapahirap para sa isang internet celebrity na tulad ko. Nakaramdam ng paghihirap si Stanley habang halos nakatayo siya. Sa kanyang palagay, tataas ang kanyang kasikatan at bilang ng mga tagahanga ng bucketload kung i-live stream niya ng live ang reception ng kasal. Dumating na ang mga war chief na sina Norbert Skoll, Valerian Sutcliffe, at Laurie Chapman upang batiin ang masayang mag-asawa. Ang hindi inaasahan ay ang pagdating ng tatlong war chief na naroon para dumalo sa kasal. Dapat ba nibiro mo ako? Nakakabaliw na nandito si Mr. Valerian. Paanong nandito rin ang dalawa pang war chief? Maraming tao ang nagulat sa kanilang nakita. Malamang ayaw nilang kunan ng litrato o kunan, kaya naman pinagbawalan ni Severin ang sinuman na dalhin ang ating mga cellphone. Hindi ako makapaniwala na nagsama-sama itong tatlong war chief. Biglang naisip ng ilang tao kung bakit tumanggi si Severin na dalhin ang kanilang mga cellphone. Ang dalawa pang war chief ay dapat na mga kaibigan ni Mr. Valerian. Hindi ako makapaniwala na sumama sila sa kanya. Nakakunot ang noo ni Sheila. Pagkatapos ay hinayla ni Zachariah si Sheila sa isang tabi. Si Severin ay hindi kapanipaniwala. Nagawa niyang mag-imbita ng tatlong war chief sa kanyang kasal, at ang balita ng kanilang presensya ay halos tiyak na magsisimulang kumalat na parang apoy at siguradong magugulat ang makakarinig nito,
at ito ay magdadala lamang ng pagmamalaki sa mga Shanahan. Tumanggo si Sheila. Tama. Ang gwapo kong si Severin ang pinaka hindi kapani-paniwalang lalaki kailanman. Hindi ko inaasahan na napakaraming war chief ang dadalo sa kasal niya. Sandaling inisip ito ni Zachariah. Kamusta ang relasyon niyo ni Severin sa ngayon? May progress na ba kayo? Oras na para tapusin mo ang iyong laro dahil siya ang pinakamagandang kandidato para maging manugang ko. Hinalikan mo na ba siya? Sandaling natahimik si Sheila habang nakatingin sa sabik na ekspresyon ng ama. Nang may pamumula, sumagot siya. Akala ko ba sinabi mo na hindi mo siya gusto dahil hindi siya magaling? Bakit bigla mo na lang akong hinihiling na makipag-date sa kanya? Bulag ako sa kanyang kadakilaan noon, at hindi ko namalayan na isa pala siyang leon sa mga tao. Bumalik si Zachariah sa dati niyang tanong. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hanggang saan na ba ang pag-unlad ng relasyon mo sa kanya? Lalong namula ang pisngi ni Sheila, at nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo sa sinabi nito. Hindi ko sasabihin na hinalikan ko siya. Pero hindi ko sasabihin na hindi ko rin siya hinalikan, dahil nangyari ito minsan. Habang nagsasalita si Sheila, hindi niya napigil ang ibuka ang mapupulang labi habang bumubulusok ang alon ng saya sa kanyang puso. Natarante si Zachariah, at ilang beses na kumaibot ang mga sulok ng kanyang mga labi habang nagtatanong. Hindi ko masabi ang gusto mong sabihin. Nakipaghalikan ka ba sa kanya dati o hindi? Agad na pinandilatan ni Sheila si Zachariah. Hush, tatay. Hindi mo ba kayang pigilan ang iyong boses? Hindi nararapat na marinig tayo ng mga tao. Pagkatapos ay hininaan niya ang boses niya at mahinang sinabi. Hinalikan ko siya, pero hinalikan ko siya ng palihim habang hindi niya napapansin. Pero hindi niya ako hinalikan pabalik, kaya hindi mo ito mabibilang. Hindi nakaimik si Zachariah. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya. Wala ba siyang reaksyon? Hindi ka naman masama, at malamang na hindi masyadong maraming tao sa Brookborn ang mas maganda kaysa sa iyo. Bakit hindi siya masaya noong hinalikan mo siya? Nagpout si Sheila at nagpaliwanag. Sinabi niya sa akin na may asawa na siya, at ako ay isang maliit na bata. Pagkatapos ay hindi niya ako pinansin, tulad ng lagi niyang ginagawa. Hindi ko siya ginugulo nitong mga nakaraang araw mula noong naisip kong magiging abala siya sa paghahanda sa kasal. Napakunot noo si Zachariah sa malalim na pag-iisip at hinaplos ang kanyang baba bago sinabing. Kailangan mong magsikap, Sheila. Ang mga pinuno ng parehong Equus Hall at Serpent Hall ay magagandang babae, kung hindi ka magsisikap, baka matalo ka lang nila kay Severin, at magiging napakalaking kawalan kung ikaw ay isang hakbang sa likod nila kapag si Severin sa wakas ay nagpasya na gusto niya ng pangalawang asawa. Napaisip si Sheila at pinag-isipan ang sinabi ng kanyang ama bago biglang nawalan ng tiwala sa sarili. Bakit pakiramdam ko wala pa ring kwenta lahat ng effort ko kahit magsikap ako? Parang hindi niya talaga ako gusto, at lalo siyang nagiging kahanga-hanga sa pagdaan ng mga araw. Pakiramdam ko hindi ako worth it na kasama siya dahil baka maging pabigat lang ako. Ano bang pinagsasabi mo, tanga? Ano ang dahilan kung bakit hindi ka karapat-dapat sa kanya kapag napakaganda mo? Ang kailangan lang gawin ng isang babae ay magmukhang maganda. Agad na pinasigla ni Zachariah ang kanyang anak. Gayunpaman, nagpout si Sheila at tinuro. Tignan mo yung dalawang hallmaster dyan. Magaganda sila, at sila ang mga leader ng hall nila. Hindi mo malalampasan ang kanilang naabot na napakataas, ibig sabihin hindi sila magiging pabigat sa gwapo kong si Severin. Isa lang akong ordinaryong tao na walang kahit anong attainment, at pairamdam ko hindi ako sapat para kay Severin. Anong kalokohan ang banibiro mo? Di ba ordinaryong tao din si Dayan? Wala rin naman siyang attainment di ba? Ganti ni Zachariah. Pagkatapos ay hinimok niya ito. Kaya kailangan mong magtrabaho ng husto. Ang hitsura ay pinakamahalaga sa isang lalaki. Hindi sila gaanong nagkakagulo sa ibang bagay. Sa sandaling iyon, nagpakita sina Mason at Horus sa lobby ng hotel kasama ang mga ward chief na sina Stuart at Zalton. Sa likod nila ay ilan sa mga matatanda ng Nilis. Hindi napigilan ni Horus ang mapangiti nang tumingin siya sa hotel. Hihihi.
Ang saya-saya ni Severin ngayon, pero mamaya magpapakatanga siya. May imbitasyon ka ba? Mangyaring iwanan ang iyong cellphone sa amin para sa pag-iingat. Dalawang tanod ng Shanahan ang humakbang at nagtanong pagdating nila sa gate. Malamig na ngumiti si Horus at sinabing, "Hindi namin kailangan ng imbitasyon. Pumunta kami rito nang hindi inanyayahan. Kami ay mula sa South County Mansion." Idinagdag ni Mason. "At ang dalawang ito ay mga war chief. Bakit kailangan namin ng imbitasyon?" Natigilan sandali ang mga bodyguard. Inutusan sila ni Severin na papasukin ang mga tauhan ni Mason kung dumating ang huli. Sa sandaling iyon, ngumiti ang bodyguard. "Dito na lang, sir. Sinabi ng amo namin kanina na papasukin ka kapag nagpakita ka." Natigilan si Horus, Mason, at ang iba pa nang marinig iyon. Paano nalaman ni Severin na pupunta tayo dito ngayon? Si Horus, na medyo nalilito, ay nagtanong sa kanyang ama. Alam ba niya na hindi tayo susuko sa kanya? Pasiga na tanong ni Mason. Pagkatapos, dumating sina Carlito at Sergio ng mga Sanchez, kasama si Ditmar. Ang pinuno ng And Only Jewelry Corporation kasama si Phoebe. "Mr. Carlito, bakit ka nandito?" Tanong ni Mason na may malungkot na mukha matapos makita si Carlito na sumulpat doon. "Nako, binigyan kami ni Mr. Severin ng imbitasyon, kaya nagpasya kaming pumunta." Bahagyang ngumiti si Carlito. Lihim niyang nalaman na bumili si Valerian ng mga flight ticket papuntang Brookbourne, kaya napag-usapan niya ito ng kanyang ama at nagpasya na dumalo sa kasal.